Okay, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon si Solicitor General Berberabe. Ito yung dating asawa ni Boy nang namayapang si Samboy Lim. So, sabi rito sa balita ng Inquirer.net, um, Solgen Berberabe defends Duterte arrest, chides De La Rosa plea. No, hindi ho kuto ha. Etong kay Bato de la Rosa, naalala ninyo nung inaresto si dating Pangulong Duterte at isinuko lawfully sa ICC nung March ay nagsampa sila ng writ of habeas corpus, tama? No, itong sina Bato de la Rosa. Correct me if I'm wrong. Ngayon ang problema, itong Korte Suprema hindi umaksyon. Kasi urgent yung hinihingi nila with matching pa TRO pa. 'Di ba? Ang Korte Suprema dinedma sila. Samantalang pwede naman silang mag-ipon-ipon at umaksyon. Pwede silang meeting, magpasabi sa media ng hold. We're going to meet together to discuss the matter. 'Di ba? Wala. Oh. Now, hanggang sa na bit-bit na nga etong si Duterte sa ICC. Same day, same night. Ngayon, etong dating Solicitor General natin, nung pinagkokomento ng Korte Suprema tungkol dito, tumanggi po sila Menandro Guevara. Bakit tumanggi si Menandro Guevara? Na siya ay dating DOJ Secretary ni Digong kasi, tapos inappoint ni PBBM para maging Solicitor General. Hindi ako nagtataka na hindi gampanan ni Guevara yung ipagtanggol ang pamahalaan sa kanilang aksyon laban kay Digong. Kasi may utang na loob siya kay Duterte. 'Di ba? Kaya nga sumunod na aksyon ng Pangulo diyan nang umatras ang OSG sa pagtatanggol dapat sa gobyerno ay nagpalabas ang Pangulo ng kautusan na dapat lahat mag-submit na ng courtesy resignation. And after na mag-submit niya, tinanggap yung courtesy resignation niya, siya lang yung nawala. Diba? Now, at ito napalitan na nga ng babae. Ayaw niya kasi sabi ni Menandro Guevara, ang paniniwala niya ay mali ang ginawa ng gobyerno. Now, ang tanong ito, tama ba ang aksyon ni Menandro Guevara na talikuran ng kanyang tungkulin bilang pinakamataas na abogado ng gobyerno na ipagtanggol ang pamahalaan? Para po sa akin, tama ho yung ginawa niya. Sinundan lamang niya ang dikta ng kanyang kalooban kesa sa ilaglag niya ang panig ng gobyerno. Mas mabuti pang hindi ka na nakialam sa kasuhan kesa sa nakialam ka para lamang ilaglag ang iyong pamahalaan. 'Di ba? At pareho lang din naman yun eh. Matatanggal siya sa kanyang pwesto at yun na nga yun nangyari. Nagkaroon na ng chance ang Pangulo natin at ang gobyerno na makakuha ng taong magaganap sa trabahong hindi nagampanan ni Menandro Guevara. Oh. Hanapin nyo, i-research nyo yan. Kung bakit si Guevara ay hindi niya pinagtanggol ang gobyerno mula sa pag-aresto kay Duterte. Ngayon, etong babae at tapang na tao. Sabi rito the OSG will once again stand as counsel for government officials in the petition before the Supreme Court challenging the arrest and turnover of former President Duterte to the ICI. Again, legit po ang pagkaka-arrest at pagkakadala sa kanya doon. Where he faces charges of crimes against humanity of murder over his bloody anti-drug campaign. Hindi lang naman po yung sa ICC, yung war on drugs ang issue sa kanya eh. Kung hindi yun ng mayor pa siya. Ang investigation sa kanya ng Human Rights Commission is from 2011. Diba? Hanggang sa nung naging presidente siya. No, namihasa siya sa pinagmamalaki niyang pagpatay niya ng mga tao doong mayor pa siya. And extend pa niya nitong naging presidente na siya. Then, sabi rito, the OSG return comes 8 months after the office, then led by Guevara, recast itself from representing the officials who facilitated Duterte's arrest and turnover, citing the agency's consistent stance that the ICC had no jurisdiction over the Philippines. Sinundan kasi rin niya
Yung sinasabi ni PBBM na wala nang jurisdiction sa atin ang ICC. Totoo naman 'yon, 'di ba? Pero nung niratify natin ang ICC, yung ratify natin ng Rome Statute, nakalagay doon kasi sa provisions, stipulated doon na kahit na umalis ka na, no? Hindi nawawala ang iyong obligasyon. Oh, na makipagtulungan sa kanila sa mga bagay na nasimulan na nila, na any proceedings. Nag-i-investigate sila rito eh. Noong 2017 final yung kaso. 2019 ganap nang hindi na tayo member. No, noong 2018 hanggang 2019 ng March, 'di ba? Nandoon may hanggang doon mayroong tinatawag na I forgot the term eh. Parang latak, residual jurisdiction ang ICC sa Pilipinas until March 2019. Tapos bakit legit yung pagdala kay Duterte doon? Meron tayong International Humanitarian Law, yung IHL law. Ang nakalagay doon, merong option ng gobyerno pag kami inarestong ganyan na subject ng international tribunal o kaya naman ng ibang bansa na merong extradition treaty sa atin. 'Di ba? Mapwede ron na surrender, and that is for surrender for non-state entity katulad ng ICC. Tapos yung extradition para sa isang estado na merong extradition treaty sa atin. Ang linaw-linaw doon. At sinunod lang nila yun. Ay nako, buti pa yung babae no matapang. Ito, in its manifestation filed on December 1, nako, the office now headed by Solgen Darlene Berberabe said it had earlier withdrawn from the case filed by Duterte and Senator Ronaldo Bato de la Rosa upon the former president's arrest in March, a move that the Supreme Court approved on April 2. Ito yung mga kinasuhan. Okay, masaya to. At ito pa ha, sabi niya pa rito. In a statement on Tuesday, Berberabe explained her office decision to represent the government again, stressing the OSG's role as statutory counsel of the Republic, and that it is our foremost duty to appear and represent the interests of the government. Yun naman talaga tungkulin ng OSG. Diba? Kaya lang si Guevara nga, pinangunahan siya ng kanyang personal na paniniwala at pinanindigan pa. Ayos na rin. Diba? Nawala siya tuloy sa trabaho niya. Napalitan ng dapat na mapwesto dyan. Kasi kailangan ng OSG kapanalig, kakampi ng gobyerno. Pambihira, yung abogado mo, kalaban mo, ano yun? Di ba? Mali na. Diba sabi rito, our decision to enter anew our appearance, in this case, is based on our appreciation of totality of the facts, including those that have unfolded since March 2025. No, yun yung time na tumalikod yung Solgen. Ito pa, binara din po niya si Bato de la Rosa. Hindi ba si Bato de la Rosa ay nagsampa sa Korte Suprema yung kanyang urgent and very, very urgent urbanes? Diba? Yung manifestation, yung isa na-dismiss ng Korte, tapos yung isa naman, yung mga inaakusahan niya ron, kokomento within 30 days ng Korte. Eto. Binara niya ngayon tungkol ito sa warrant of arrest niya. Sabi, the OSG argued that despite Ombudsman Remulla's public pronouncement about the supposed ICC warrant, there has yet to be any official government declaration confirming the existence of a warrant or diffusion order against De La Rosa, who has stopped attending the sessions and hearings in the Senate since last month. Sabi rito sa balita,
Kahit pa naman daw na may pahayag na si Boying na merong warrant of arrest, na meron na siyang kopya ng warrant of arrest sa kanyang cellphone, ibig sabihin soft copy, naka-PDF file, eh hangga't wala pa naman daw. Kasi kinakailangan daw magkaroon muna ng official na statement galing sa gobyerno natin na nagsasabi na meron na kaming natanggap na warrant of arrest. Sabi niya, at this stage, De La Rosa has no clear legal right that needs court protection because his fear of impending arrest and the supposed violation of his right as a consequence thereof, while imaginable, do not find anchor in any established fact. Ibig sabihin, kapraningan lang itong nararamdaman ni Bato de la Rosa at hindi pwedeng maging batayan ang kapraningan yung takot. Ibig sabihin, para humingi ng proteksyon mula sa gobyerno o mula sa korte. parang adiktos lang si Bato de la Rosa kumbaga. 'Di ba? Tamang hinala. 'Di ba? Ang daling i-bluff ng dating four-star general. Paano kung isang araw nga naman sabihin ni Boying Rimulya na binablap lang kita, pinaprank lang kita, urong betlog ka na. O, 'di ba? Tapos yung Solgen natin, ipinagtatanggol na agad si Boying. Di ba papahiya ang Solgen? Kaya tama yung argumento niya rito na binara niya rito si Bato na wala pang karapatan, wala kang legal rights na na malinaw para humingi ng proteksyon sa korte. No, magpa-TRO. Dati hinihingi niya i-certify na ng DOJ na meron. Oh. Kaso hindi naman ginagawa ng DOJ i-certify. Absent an actual arrest warrant, the OSG asserted the De La Rosa plea has no leg to stand on. On that, the Supreme Court cannot properly intervene, much less grant the relief being sought. Kasi, ang Korte Suprema, umaaksyon po ito kapag mayroong lumitaw na controversy. There's a question of law. Diba? Yung question of law nga, ang sabi, kapag malinaw ang titik ng batas, ibig sabihin, hindi mo na kailangan pa itong i-interpret. I-apply mo na. Oh. Ay, nako. Anong resultang pinagagawa ni Bato de la Rosa, di ba? Ang ending, napabayaan niya na yung trabaho niya sa Senado at lugi ang taong bayan. Tumanggap na siya ng kanyang 13th month pay. Nakatumbas ng kanyang sahod. Tapos wala silang parusa sa no work, no pay. Buti pa yung ordinaryong manggagawa, meron. Diba? Nakakaltasan pag hindi nagtrabaho. Si Bato, hindi. Absent ang mga senador, natutulog, sumasahod. Sabi rito ni Roberto Jango, duwag si Bato, ayaw harapin ang kaso kung meron man. Buti pa si De Lima, hinarap ang kaso. Ayun, napawalang sala. That's correct. Diba? At saka panahon